itong isa na ito. Nagdulot ito ng sarit-saring usap. Karamihan sa mga sumasali sa mga debate patungkol nito ay mga veteranong debater kuno, pero walang isa sa kanila ang nakaunawa. Ang paksa na patungkol sa mga hayop na bawal kainin ayon sa aklat na sinulat ni Moises, ang Levitico Kapitulo 11 talatang 1 hangtod 47, The Unclean Beasts. Lahat ng mga nag-akalang mahuhusay na debatista ay nawalang saysay. Actually, diyan sa Leviticus 11, nakapaloob diyan ang hindi bababa sa isang paksa ang nandyan. Let's first focus on the question, does this commandment forever? The answer is no. Yes. You heard it right. Hindi ito absolute. Bakit? Sumasali ka ba sa debate? O nakikipagdebate ka ba sa paksang ito? Talo ka na automatic. Bakit? Hindi naman tayong mga hentil kasali diyan, aagawin mo ba ang utos na hindi naman para sa iyo? E di, mga agaw ka pala? Basa. Leviticus chapter 11 verses 1 and 2. At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sa kanila'y sinasabi, inyong salitain sa mga anak ni Israel na inyong sabihin, ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Now are you Israel's son? You have gone wrong. We Gentiles never became part of the nation of Israel and their doctrine that time. That is why God always addressed commands to the children of Israel. Sige, padayon ta. Balik ko nato ang pangutana nga nag-ingon, forever ba kining command na ito? Ang sagot ko, hindi ito forever. Once again, this is Jovit speaking. The person who wrote the book of Leviticus was the same person who wrote the book of Deuteronomy. Bakit? Ano ba ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomyo patungkol sa malinis at sa maruming hayop? Basahin natin. Deuteronomy chapter 12 verse 15. Gayon may makapapatay ka at makakakain ka ng karne sa loob ng lahat ng iyong mga pintuang daan, ayon sa buong nasa ng iyong kaluluwa, ayon sa pagpapala ng Panginoon mong Diyos na kaniyang ibinigay sa iyo. Ang marumi at ang malinis ay makakakain niyaon, gaya ng maliit na usa at gaya ng malaking usa. Oh, di ba? Ito pang isa sa Deuteronomy pa rin. Basa. Deuteronomy chapter 12 verse 22. Kung paano ang pagkain sa maliit at malaking usa ay gayon kakanin. Ang marumi at ang malinis ay kapuwang makakakain niyaon. Sa susunod, kung bakit ipinagbawal ng Diyos na huwag kainin ang mga iyon, ayon sa Leviticus chapter 11, na noong sa simula naman ay hindi, coming up next. Salamat kaayo.